Tinawag naman ng Malacanang na garapalang panawagan para magkudeta ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ang hamon ng dating Pangulo sa militar. Narito ang report ni Brian Castillo. Sa gitna ng tumitinding bangayan sa politika, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines. Wala pa silang dahilan para mag-loyalty check sa kanilang hanay. Yan ay sa kabila ng mga agam-agam ng kampihan ng mga sundalo sa nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command. Kasunod yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may problema sa gobyerno sa gitna ng isyong kinakaharap ng kanyang anak na si VP Sara. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. May tila panghahamon pa si Duterte sa AFP kaugnay sa pagsuporta nila kay Pangulong Marcos. I'm challenged to the military itself. The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Sagot ng AFP, huwag na silang idamay at kaladkarin pa sa away politika. Mas marami raw problemang dapat unahin. Kabilang dyan ang pagbabantay sa ating teritoryo at exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Hindi po natin gusto na malihis po ang usapin sa iba't ibang ingay na kumakalat. Hindi raw sila basta-bastang maiimpluwensyahan ni numan. To those who are spreading misinformation, disinformation and malinformation designed to weaken the chain of command, listen and listen well. The chain of command is intact, it is secured. Walang makikinabang nito kung tayo mga Pilipino ay mag-away-away. Sabi naman ng Malacanang, makasarili ang panawagan ni dating Pangulong Duterte na alisin sa pwesto si Pangulong Marcos para maluklok sa palasyo ang anak na si VP Sara. Gagawin daw ng dating Pangulo ang lahat, pati pang-iinsulto sa sandatahan para lang matuloy ang kanyang balak. Nakagugulat daw ang anilay garapalang panawagang kudeta ni Digong. Dapat daw sundin ng dating Pangulo ang saligang batas at tigilan ang pagiging irresponsable. Sa huli, sinabi ng Malacanang na hindi tamang mang-agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay daw sa tamang panahon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.